Nang kumonekta ang tawag, walang tugon mula kay Tangwan. Inakala ni Yang Cheng na sira ang telepono, ngunit nang marinig ang mahinang tunog ng paghinga, alam niyang si Tangwan ang hindi alam kung ano ang sasabihin. Napangiti si Yang Cheng, ano, sinusubok mo ba ang aking pandinig kung naririnig ko ang iyong paghinga? Sa wakas ay ibinoka ni Tangwan ang kanyang bibig, ikaw. Galit ka pa rin ba? Galit. Kailan pa ako nagalit? Tanong ni Yang Cheng. Mali kitang sinisi noong nakaraan, ako. Masyado akong nababalisa sa oras na iyon. Nalaman ko lang ang nangyayari kahapon, mahinang nagsalita si Tangwan, medyo nahihiya. Kung ikukumpara sa dati niyang malakas na ugali, mas masunurin siya. Natawa si Yang Cheng, buti naman alam mo, hindi talaga ako galit. Then how about I treat you to a meal tomorrow? Pasko na, take it as an apology, tanong ni Tangwan. May gagawin ako bukas, wala kang kasalanan. Hindi ko alam na anak mo pala si Tangtang, kung hindi, hindi ako magkakamali, sabi ni Yang Cheng. Tila naramdaman ni Tangwan na hindi pa rin siya pinatawad ni Yang Cheng, naiinis ka ba sa akin? Masyado akong walang ingat at nagsabi ng mga hindi kas-iya siyang salita. You're not reckless at all, I can understand your mentality as a mother. Tsaka nakakabahala talaga ang babaeng yun. Busy lang talaga ako nitong mga ilang araw. Sa susunod na linggo, magbabakasyon ang kumpanya sa Japan. Sa tingin ko dapat tayong maghintay hanggang sa bagong taon. Sabi ni Yang Cheng. Medyo nadismaya si Tangwan, sige, kukontaken kita pagkatapos ng bagong taon. Pagkatapos ng bagong taon, 40 taong gulang na ako. Iisipin mo ba na masyado na akong matanda at ayaw akong kausapin? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sa tingin mo ba mukha kang 40 taong gulang na babae? Kung may gap sa amin, dapat problema ni Tangtang. Ikaw ang nanay ni Tangtang. Sa totoo lang, kung talagang may something sa atin, bagamat pareho tayong nasa hustong gulang, kakaiba pa rin ang pakiramdam, sabi ni Yang Chen ng totoo. Dapat mahirap tanggapin ni Tangtang. Ngumiti si Tangwan na may kasamang paninisi sa sarili, mabuti na lang at walang nangyari sa iyo noong gabing iyon. Kung hindi, wala talaga akong mukha na makita si Tangtang. Gusto kong gamitin ang oras na ito para pakalmayan ang sarili ko at isipin kung anong uri ng nararamdaman ko para sa iyo. Magkita tayo pagkatapos ng bagong taon. Ang mapagbigay na ekspresyon ni Tangwan ay nagparamdam kay Yang Cheng na walang magawa at nakaka-relax. Ang babaeng ito ay prangka na sasabihin na gusto niyang magpalipos ng gabi kasama ka, ngunit tahasan din niyang sasabihin na siya ay nag-aalangan. Si Yang Chen ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Hindi niya masabi kung mahal niya si Tangwan o hindi, ngunit gusto niya ito. Gusto niya ang mature at magandang katawan ni Tangwan at ang ugali nito. Higit pa rito, siya ang nagmungkahi na magkaroon ng isang matalik na relasyon ng walang anumang responsibilidad. Inamin ni Yang Chen na wala siyang lakas para tanggihan siya. Pagkatapos ibaba ang tawag, itinutok ni Cheng ang kanyang sibat sa kwarto ni Mo Chani. Naglalakad papunta sa kwarto, kumatok siya sa pinto at nagtanong, Little Chen Chen, bakit ka naliligo sa kwarto? Lumabas ang boses ni Mo Chani pagkaraan ng mahabang panahon, nakatulog ako. Hindi alam ni Yang Cheng kung tatawa o iiyak. Ito ay tulad ng isang kahabag-habag na tiyuhin na nanliligaw sa isang batang babae, at ang batang babae na ito ay nakahiga pa na nakadilat ang kanyang mga mata. Kapag hindi mo binuksan ang pinto, sipin ko ito. Alam mo naman na may lakas ako para gawin iyon, sabi ni Yang Cheng. Ikaw. Sa sofa ka matulog, nag-aalalang sabi ni Mo Chani. Ito ba ay isang bagay na dapat mong sabihin sa iyong lalaki? Nagkunwaring galit si Yang Cheng. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, maingat na binuksan ni Mo Chani ang pinto na may pink na unan sa kanyang mga braso. Tiningnan niya si Yang Cheng na may kaunting takot at sinabing, sobrang kinakabahan ako. Pwede bang matulog ka na lang? Huwag mong gawin ang ganoong bagay. Hindi ba hinihingi nito ang buhay ni Yang Cheng? May isang kaakit-akit na babae sa tabi niya na tanging tingin lang niya ay hindi niya nahahawakan.
Bakit ka ba kinakabahan? Di ba sa villa natin to last time? Malungkot na tanong ni Yang Cheng. Sobrang sakit pagkatapos ng huling pagkakataong iyon. Masakit ito sa loob ng 3 araw pagkatapos noon, sabi ni Mo Chani sa mahinang boses na may matagal na takot. Noon lang naalala ni Yang Cheng na noong huling pagkakataon sa bukid, hindi na siya nakapagpigil at 2 beses niyang diniin si Mo Chani. Iyon ang unang pagkakataon ni Mo Chani na gawin iyon, at pagkatapos na tamaan ng malakas na buhos ng ulan, maaaring nag-iwan ito ng psikolohikal na epekto. Sa ganitong uri ng sitwasyon, mas hindi niya ito nakilala, mas natatakot siya sa hinaharap. Alam ni Yang Cheng na ang pinakamahusay na paraan ay hayaan si Mo Chani na maranasan ang lahat ng uri ng kasiyahan, ngunit hindi niya ito hahayaang masaktan muli. Sa ganitong paraan, mawawala ang takot sa kanyang puso. Lumakad paarap si Yang Cheng at niyakap si Mo Chani, tawagin mo akong hubby. Naramdaman ni Mo Chani ang init ng lalaki at naamoy ang pamilyar na pabango. Ang kanyang puso ay payapa, at nahihiya siyang tumawag, hubby. Dear, try again, okay. Kung hindi ka comfortable, hindi ko na uulitin, malumanay na sabi ni Yang Cheng. Medyo nahirapan si Mo Chani, at sa wakas ay tumugon ng mahina. Niyakap ni Yang Cheng ang malambot na katawan sa kanyang mga bisig at bumagsak sa malambot na kutsan. Pinatay niya ang ilaw sa kwarto, tanging bedside lamp lang ang naiwan. Sa madilim na liwanag, ang mahabang buhok ni Mo Chani ay parang tinta, at ang kanyang mukha ay parang jade. Kinagat niya ang malarosas niyang manipis na labi, at walang kapantay ang kanyang kagandahan. Sa banayad na paggalaw, dahan-dahang itinulak ni Yang Cheng ang mga braso ni Mo Chani palayo at binigyan siya ng tingin upang hayaan siyang maniwala sa kanya. Noon lamang niya sinimulan na tanggalin ang pagpigil ng babae. Pagkatapos ng isang panahon ng banayad na pagkakasalungatan, si Mo Chani ay marahan na nakapulupot sa mga bisig ni Yang Cheng. Wala siyang suot na damit, kundi isang makapal na kubrekama, at magkadikit ang dalawa. Tumingin si Yang Cheng at nakita si Mo Chani na nakangiti. Nakapikit ang kanyang mga mata, at bahagyang nanginginig ang kanyang mga hubog na pilikmata na para bang sarap na sarap. Hindi ka matatakot in the future, right? Tanong ni Yang Cheng. Tulala na sagot ni Mo Chani, kailangan mong gawin ito sa bawat pagkakataon. Huwag mo akong tretuhin tulad ng unang pagkakataon. Nangangako ako na magiging komportable ka sa bawat oras. Sabi ni Yang Cheng, at naisip niya, hanggat hindi ako natatakot, kaya kong kontrolin ang gagawin ko. Pagkaraan ng isang araw, medyo nakaramdam din ng pagod si Yang Cheng. Niyakap niya si Mo Chani at nakatulog. Dahil may mainit at malambot na katawan sa tabi niya, lalong nakatulog si Yang Cheng. Sa isang kisap mata, lumipas ang gabi. Madilim pa rin ang kalangitan sa labas, ngunit naramdaman ni Yang Cheng na may bumagsak sa kanyang mga kilay na parang mga patak ng ulan. Iginalo ni Yang Cheng ang kanyang ulo at binuksan ang kanyang mga mata. Nasa harap niya si Mo Chani, na nakasuot na ng kanyang pajama. Ang kanyang hubad na mukha ay mukhang napakasariwa, at siya ay nakatingin sa kanya ng may ngiti. Humikab si Yang Cheng at sinabing may mapait na ngiti, anong problema? Bakit ang aga mo? Naalala ko weekend ngayon. 147, 141. Sabi ni Mo Chani na may kaunting pananabik. Anong 147, 141? Kinusat ni Yang Cheng ang kanyang mga mata at nagtanong. Si Mo Chani ay parang isang walang muwang na bata na kumain ng pulot. She happily said, your left eyebrow, 147, and your right eyebrow didn't count all of them. May iilan pa, but I counted 141. Naisip ni Yang Cheng na mali ang narinig niya, at nagtatakang nagtanong, bakit mo binibilang ang kilay ko? Natarante na tumingin si Mo Chani sa mga mata ni Yang Cheng, nagbasa ako ng libro dati, mahal ng babae sa libro ang lalaki niya, at alam pa niya kung gaano karaming kilay ang lalaking iyon. Hindi ko na mabilang araw-araw, kaya syempre. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Yang Cheng, at napatitig siya sa medyo hanggal na babae sa harapan niya.
Pakiramdam niya ay tila mapatla ang anumang sasabihin niya sa sandaling ito. Bakit ba lagi mong ipinaparamdam sa akin na binaygo kita? Little Chen Chen, isang tunay na vixen ang dapat maging katulad mo. Ginagamit ng ibang babae ang kanilang katawan para manligaw ng mga lalaki. Ngunit ginagamit mo ang iyong puso para hindi ako magkaroon ng pagkakataon na huminga. Niyakap ng mahigpit ni Yang Cheng ang katawan ni Mo Chani. At nakangiting sinabi, gusto mo bang masuffocate ako? Hindi naman ganoon kaseryoso. Itinikom ni Mo Chani ang kanyang mga labi at ngumiti, gising ka na, magluluto ako ng almusal. Nang malapit nang bumangon si Mo Chani, hinayla siya pabalik sa kama ni Yang Cheng. Oo, anong ginagawa mo? Nang inag ang puso ni Mo Chani, natatakot na baka gusto ni Yang Cheng na gawin iyon muli. Seryosong sinabi ni Yang Cheng, hindi makatarungan. Binilang mo ang akin, ngunit hindi ko pa binibilang ang sa iyo. Masunurin huwag kumilos, hayaan mong bilangin ko ang iyong mga kilay. Noon lang nag-react si Mo Chani. Siya ay parehong galit at amused. Sa huli, isinubsob lang niya ang sarili sa dibdib ni Yang Cheng at humajijek. Pagkatapos mag-almusal sa bahay ni Mo Chani, diretsyong nagmaneho si Yang Cheng patungo sa intersection kung saan siya pumayag na makipagkita kay Zhen Xiu. Dahil Pasko noon at umuulan ng nyebe, napuno ng kantahan at tawanan ang buong Zhonghai. Maraming tao ang nagpanggap na si Santa Claus, na nagpo-promote ng kanilang mga tindahan sa kalye, at ang ilan ay nagbigay ng ilang maliliit na regalo upang makaakit ng mga customer. Nang makita niya si Zhen Xiu, nakasuot na siya ng purple coat na may fur collar at knitted na sombrero. Nakatayo siya sa malamig na hangin, naghihintay sa kanya. Ibinaba ni Yang Cheng ang bintana at sumigaw. Zhen Xiu, noon lamang mahiyain na pumasok ang dalaga sa sasakyan ni Yang Cheng, ngunit dahil hindi pa siya nakasakay noon, natagalan pa siya bago mabuksan ang pinto. Di ba sabi mo alas 9 nandito na ako? Bakit ka pa nakatayo dito? Tingnan mo, namumula ang ilong mo. Sabi ni Yang Cheng na may habag. Matingkad na ngumiti si Zhen Xiu. Okay lang, hindi ako natutulog ng late, at hindi ko ugali na manatili sa kobrekama kapag taglamig. Alam ni Yang Cheng na lumaki rin ang batang ito na may kahirapan, kaya hindi na siya masyadong nagsalita at nagtanong, ano sa tingin mo ang mga Reg Along gusto ng mga bata? Saglit na nag-isip si Zhen Xiu, bumili ng candy. Ang orphanage ay hindi nagkukulang ng damit, ngunit walang masyadong merienda. Pasko na, kaya bumili ng matatamis na merienda at candy. Magugustuhan sila ng mga bata. Si Yang Cheng ay natural na walang pagtutol. Hindi talaga siya marunong makipag-usap sa mga bata. Sa huling pagpunta niya sa ampunan, hindi siya pinansin ng mga bata. Sa makatuwid, si Yang Cheng ay direktang nagmaneho sa pinakamalapit na department store at dinala si Zhen Xiu sa mall, na hindi pa matao. Nang dumaan sa isang tindahan na nagbebenta ng mga elektronikong produkto, hinawakan ni Yang Cheng ang kamay ni Zhen Xiu. Naramdaman ni Zhen Xiu ang kanyang kamay na hinawakan ni Yang Cheng, at ang kanyang magandang mukha ay namula, Kuya Yang, anong problema? Hindi ito masyadong inisip ni Yang Cheng. Dinala na lang niya si Zhen Xiu sa isang counter na nagbebenta ng mga mobile phone at sinabing, hindi ako palaging makakapunta sa stall mo kapag nakipag-ugnayan ako sa iyo sa hinaharap. Bibigyan kita ng mobile phone. Bago pa makatanggi si Zhen Xiu, sinabi ni Yang Cheng, Pasko ngayon, at ilang araw na lang ay bagong taon na. Kunin mo na lang ito bilang regalo mula sa iyong kapatid sa iyong kapatid. Hindi ba binigyan mo ako ng platinum na palawit noong nakaraan? Gusto rin kitang bigyan ng isa. Pumili ng estilo na gusto mo, at gagawin ko ito para sa iyo. Ikaw na mismo ang magbabayad ng bill sa telepono sa hinaharap. Paano naman yun? Nakita ni Zhen Xiu na malapit nang magalit si Yang Cheng kapag tumanggi siya. Naantig siya at hindi na muling tumanggi. Tumingin siya sa paligid at pumili ng isang maliit at murang phone. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang panahon ng advanced na teknolohiya ng impormasyon. Ang pagbili ng isang mobile phone, ang pagdaan sa lahat ng mga pamamaraan, at pagkonekta sa internet ay tatagal ng wala pang kalahating oras.
Nang makita ni Yang Cheng si Zhenxiu na hawak ang unang mobile phone sa kanyang buhay na may magandang ngiti, lubos siyang natuwa sa kanyang puso. Marahil ito ay dahil pareho silang lumaki na walang mga magulang. O dahil sila ay lumaki sa kahirapan. O dahil sa sunod-sunod na nakatakdang pagtatagpo sa pagitan nilang dalawa, naramdaman ni Yang Chen na ang kanyang pagmamahal kay Zhenxiu ay nagulat maging sa kanyang sarili. Para bang nakababatang kapatid niya talaga ang supladong babaeng ito. Kuya Yang, pwede ba kitang tawagan in the future? Maingat na isinara ni Zhenxiu ang takip ng mobile phone at tinanong si Yang Cheng na may pulang mukha na maaaring nabuga ng heater. Ngumiti si Yang Cheng, syempre, kung hindi, bakit ko ito bibilhin para sa iyo? Kahit kailan, mahinang tanong ni Zhenxiu na may pag-asa. Oo, tumanggaw si Yang Cheng. Ang malalaking matingkad na mata ni Zhenxiu ay naging crescent moon nang ngumiti siya. Noong una, gustong kunin ni Yang Cheng si Zhenxiu para bumili ng bagong set ng damit. Ayon sa mga kaugalian ng Huasiya, ang mga tao ay dapat magpalat ng bagong damit sa panahon ng Chinese New Year, ngunit matigas ang ulo ni Zhenxiu sa pagkakataong ito. Tumanggi siya kahit anong mangyari. Natakot si Yang Cheng na magalit talaga ang batang babae at walang gagawin, kaya hindi niya ito pinilit. Pagkatapos bumili ng candy at ilang maliliit na regalo, halos 11:00 na. Inilagay ni Yang Cheng ang dalawang malalaking bag sa trunk ng kotse at pumunta sa New Hope Orphanage kasama si Zhenxiu. Pagdating nilang muli sa lumang orphanage, nakita ni Yang Cheng na may katamtamang laki ng Christmas tree sa pasukan ng courtyard. Nakasabit sa Christmas tree ang mga bituin, manika, at iba pang dekorasayon. Ito ay pinalamutian ng maganda. Ang mga neon na ilaw ay nakasabit sa frame ng pinto, na kumikislap sa lahat ng uri ng makukulay na ilaw. Ang puting nyebe ay nahulog sa ilang lumang puno ng pino, na yumuko ng kaunti sa mga sanga. Sa mga dingding ng bahay, ang mga baging ng mga gumagapang ay nabahiran din ng nyebe. Bagamat nalante na ang mga dahon, nagbigay pa rin sila ng espesyal na pakiramdam ng hierarchy. Bumaba si Zhenxiu sa sasakyan at tumingin sa gate ng orphanage na matagal na niyang hindi nakikita. Bahagyang basa ang mata niya. Pumasok ka. Tuwang-tuwa si President Cha na makita ka. Kinuha ni Yang Cheng ang dalawang malalaking bag ng mga regalo mula sa kotse at sinabi kay Zhenxiu. Tumanggaw si Zhenxiu at kumuha ng malaking bag sa kamay ni Yang Cheng. Dinala niya ito gamit ang dalawang kamay at sinabing, kukunin ko rin ang isang bag. Nagpapasalamat ako na sumama sa akin si Kuya Yang. Hindi ko hahayaang gawin mo ito para sa akin sa lahat ng oras. Medyo walang magawa si Yang Cheng sa malinaw na pangangatwiran ng babaeng ito. Hinayaan lang niya. Umakyat silang dalawa sa hagdan at papasok na sana sa gate ng orphanage. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dalawang matangkad at ordinaryong babae na nakasuot ng itim na suit at earphone ang biglang hamarang sa pinto. Sila ay matangkad at balingkinitan, at may mga ordinaryong hitsura ngunit medyo bayani. I'm sorry. Bawal ang bisita dito pansamantala. Malamig at walang emosyong sabi ng isa sa mga babaeng nakapusod. Kumunat ang noo ni Yang Chen. Kung hindi siya nagkakamali, ang dalawang babaeng nasa harapan niya ay may aura ng galit mula sa militar. Dapat silang mga babaeng sundalo na sumailalim sa propesyonal na pagsasanay sa espesyal na puwersa. Gayunpaman, tila sila ay mga bodyguard ng isang mahalagang tao. We're here to see the children. This girl came from this orphanage. Today, she's here to see the president and her siblings. Please make an exception. Alam ni Yang Cheng na narito sila para sa trabaho. Wala siyang galit at gusto niyang makausap sila ng maayos. Sinulyapan ng babaeng bodyguard na nakapusod ang malalaking bag sa kanilang mga kamay at umiling. Maaari kang bumalik sa ibang araw o sa hapon. Medyo nadismaya si Zhenxiu. Tumingin siya sa pinto at hinayla ang manggas ni Yang Cheng. Kalimutan mo na, Kuya Yang. Dapat may importanteng tao sa loob. Balik tayo sa ibang araw. Pasko pa ba? Sabi ni Yang Cheng. Okay lang. Okay lang kung mamaya na, mahinang sabi ni Zhenxiu. Sinabi ni Yang Cheng sa babaeng bodyguard na nakapusod, paano ito?
Isa sa inyo ang pumasok at sabihin kay President Chan na si Xu Zhenxiu iyon. Tingnan natin kung payag siyang makita tayo. Ang ibang babaeng bodyguard na may mixing buhok ay tila nakakatuwa. Hindi mo ba naiintindihan? Ang paghiling sa iyo na bumalik sa hapon o sa ibang araw ay hindi usapin kung gusto ka ng Pangulo na makita o hindi. Kaya lang bawal kang pumasok ngayon. Sa sinabi nito, hindi nasisiyahan si Yang Cheng. Naging makatwiran siya sa kanila, hindi pinipilit na pumasok. Normal na umaga ng Pasko iyon. 2 tao na gustong bumisita sa mga bata ng ampunan ang sumugod na walang dalang kutsilyo o machine gun. May hawak silang candy sa kanilang mga kamay at magalang na humihiling sa kanila na gumawa ng exception o ipaalam sa kanila. Sa ganoong sitwasyon, kahit na hindi sila pinayagang pumasok, dapat silang pumasok at magtanong. Bukod dito, kahit na bumisita ang mga pinuno ng sentral na pamahalaan, walang dahilan para itaboy sila ng ganito. Hindi maganda ang mukha ni Yang Cheng. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Pumasok ka at magtanong. Sabihin mo sa kanila na nakabalik na si Xu Zhenxiu. Kung hindi mo sasabihin, huwag mo akong sisihin sa paggawa ng isang bagay na hindi ko gustong gawin. Nakasimangot ang bodyguard na nakapusod at hindi umimik. Tila nakarinig ng biro ang babaeng bodyguard na maikli ang buhok. Sarkastikong tanong niya, "Oh, ano ang hindi mo gustong gawin? Gawin mo na lang." Hindi na nagsalita pa si Yang Cheng at dirdiretsong pumasok sa pinto. Nang makita ng 2 babaeng bodyguard na hayagang gustong pumasok ni Yang Cheng, nanlamig ang kanilang mga mukha. Gusto nilang humakbang at sabay na hawakan ang kamay ni Yang Cheng. Ang bawat isa sa kanila ay ikan-awit ang kanilang mga paa sa likod ng mga binti ni Yang Cheng, sinusubukang supilan si Yang Cheng. Ngunit ang mga kamay at binti ni Yang Cheng ay parang reinforced concrete. Hindi siya gumalaw kahit 1 pulgada nang tamaan siya ng galing ng 2 babae sa pakikipagbuno. Nagulat ang 2 babaeng bodyguard. Ang kanilang lakas ay hindi gaya ng mga ordinaryong babae. Maging ang mga ordinaryong lalaking sundalo ng espesyal na puwersa sa kampo ng militar ay hindi sila naabutan. Ang kanilang mga binti ay hindi bababa sa 100 kilo ang bigat, at ang lakas ng kanilang mga armas ay mayroon ding puwersa ng pagsabog na higit sa 100 kilo. Gayunpaman, ang mahinang katawan ng lalaking ito ay may kabuuang higit sa 400 kilo ng timbang, ngunit hindi siya nag-react. Naglalakad pa siya papasok. Panganib. Naisip agad ng 2 babae na isa lang itong top assassin na may balak na saktan ang mga tao sa loob. Biglang binawi ng 2 babaeng bodyguard ang kanilang katawan at inilabas ang kanilang mga baril sa kanilang mga braso. Ang 2 nguso, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay agad na nakatutok sa ulo ni Yang Cheng. Ibaba mo ang mga bagay sa iyong mga kamay. Itaas ang iyong mga kamay at huwag gumalaw. Sigaw ng bodyguard na nakapusod. Malamig na sinulyapan ni Yang Cheng ang 2, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Zhenxiu, natakot na uto sa likuran niya. Kung ayon sa ugali ko, dapat patay ka na ngayon. Pero ayoko talagang pumatay ng tao sa lugar na ito, at ayokong patayin ka sa harap ng babaeng ito. Magbibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo babawiin ang mga baril mo, magagawa ko lang ang hindi ko gustong gawin. Sa tingin mo ba natatakot kami? Ngumisi ang short-hair bodyguard. Malinaw, hindi niya sineseryoso ang mga salita ni Yang Cheng. Napabuntong hininga si Yang Cheng. Ang patayin ng 2 hanggal na babaeng bodyguard sa harap ni Zhenxiu sa Pasko, sa orphanage, talagang malas ang araw na ito. Tungkol sa kung paano haharapin ang mga resulta matapos silang patayin, hindi ito saklaw ng pagsasaalang-alang ni Yang Cheng. Hindi ito kawalang ingat, ngunit ilang bagay ng prinsipyo. Siya muna ang gagawa at bahala sa iba mamaya. Ngunit nang papatayin na ni Yang Cheng ang 2 babaeng bodyguard nang hindi kumukuha ng dugo, isang malinaw na boses ng babae ang nagmula sa koridor sa hindi kalayuan. Tumigil ka. Little Wen, Little Li, anong ginagawa mo? Ibaba ang mga baril. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng simple ngunit eleganteng winter dress at isang puting cashmere scarf na naglalakad. Malabo na makikita ng isa ang mga bakas ng edad sa kanyang makinis na mukha,
ngunit ang kanyang marangal at magandang hitsura ay nagpangyari pa rin sa babae na lubhang kaakit-akit. Ang buhok ng babae ay nakatali sa isang bun, malinis at malinaw, walang bahid ng kulay abo. Tiyak na inalagaan niyang mabuti ang kanyang buhok, at bagamat may bakas ng panunuya sa kanyang maamong mga mata, hindi ito naging dahilan ng pagkadismaya ng mga tao. Nang makita ni Yang Cheng ang babaeng ito, naramdaman niyang medyo pamilyar ito. Hindi niya alam kung saan niya ito nakita noon, ngunit hindi niya maalala. "Ma'am, delikado po. Huwag ka muna lumapit." Malakas na sabi ng nakapusod na babaeng bodyguard na tinatawag na Little Wen. Hindi sila pinakinggan ng babae. Nandito sila para makita ang mga bata, at wala silang hawak na armas sa kanilang mga kamay. "Anong ginagawa mo?" Bago matapos magsalita ang babae, si Direk Cha, na tila matanda na dahil sa kanyang edad, ay sumunod sa likuran at tuwang-tuwa na sumigaw, "Zhenxiu! Si Zhenxiu ba yon?" Si Zhenxiu, na nakatayo sa pintuan, ay nanginginig pa rin sa takot. Nang marinig niya ang pamilyar na boses, agad siyang tumakbo at yamakap sa mga bisig ni Director Cha. "Hindi mo pa rin sila ibababa." Bahagyang panunumbat ng babae sa dalawang babaeng bodyguard. Nagkatinginan sina Little Wen at Little Li at inalis ang mga baril sa kanilang mga kamay, ngunit tumingin pa rin sila kay Yang Cheng nang may pagbabantay. Niyakap ni na President Cha at Zhenxiu ang isa't isa. Tumulo ang luha sa kanyang kulubot na mukha, at hindi niya napigilan ang pag-agos ng mga luha. Namumula rin ang mga mata ni Zhenxiu sa pag-iyak. Bumulong siya ng, "Lola," na para bang gusto niyang ibuhos lahat ng hinaing na dinanas niya sa labas at kung gaano niya kamis ang kanyang pamilya. "Principal, ito ba ang batang binanggit mo na matagal nang hindi bumabalik?" Tanong ng babae na may malungkot na tono. Tila napakagalang ni Principal Cha sa babaeng ito, ngunit wala siyang masabi habang umiiyak. Nakayakap lang siya sa maliit na katawan ni Zhenxiu at tumango. Ngumiti ang babae at sinabing, "Buti naman at nakabalik ka. Siguradong marami kang pinaghirapan sa labas. Masasabi mong matinong bata ka." Hinaplos ni Principal Cha ang itim na buhok ni Zhenxiu at inaliw si Zhenxiu, ngunit wala na siyang ibang pakialam. Lumingon ang babae at ngumiti ng paumanhin kay Yang Cheng. "Young man, I'm sorry. Itong dalawang bata ay nag-aalala lang sa kaligtasan ko. Actually, they didn't mean any harm. Don't take it to heart." Paano magiging malisyosong tao ang isang taong handang pumunta rito para makita ang mga bata? Hindi ka magtatanam ng sama ng loob sa kanila, di ba? Tiningnan ni Yang Cheng ang mukha na parang simoy ng tagsibol sa kanyang harapan. Ang ilang bakas ng kawalang kasiyahan sa kanyang puso ay hindi na malayang naglaho. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga na nakakamangha talaga ang babaeng ito. Ang kanyang mga salita at kilos ay napakabanayad, na ginagawang imposible para sa mga tao na magalit. Parang isang malaking puwersa ang bumagsak sa isang sponge ball, at nawala ito ng walang bakas. Kung ito ay hindi dahil siya ay ipinanganak sa ganitong paraan, kung gayon ito ay dahil siya ay nililinang ang kanyang sarili sa loob ng maraming taon. Kalimutan mo na. Sinasamahan ko lang si Zhenxiu pabalik para makita ang principal at ang mga bata. Ayokong magdulot ng gulo, mahinang sabi ni Yang Cheng. Sa tingin mo ba matatakot kami sayo? Nanlaki ang mata ni Little Li. Kumunat ang noo ng babae at hininaan ang boses. Hindi pa ba sapat yon? Nakita ni Little Wen at Little Li na parang galit na galit ang babae kaya tumahimik sila at galit na ibinaba ang ulo. Umiling ang babae at walang magawang bumantong hininga. Lumingon siya at sinabi kay Director Cha, "Director Cha, hindi ako mananatili dito at ipagpapaliban ang inyong muling pagkikita ng anak mo. Dapat marami kayong pag-uusapan. Kailangan ko pang pumunta sa orphanage sa kalapit na lungsod, kaya aalis muna ako." Nang marinig ni Principal Cha na gustong umalis ng babae, mabilis niyang binitawan si Zhenxiu at hinimok itong manatili. "Madam, kumain muna kayo bago kayo umalis. Labis ang pasasalamat ng mga bata sa mga Reg Along ipinadala ninyo. Hindi, sobrang higpit ng schedule ko. I really can't delay it. Please tell the children that I'll be back after the New Year,
Magiliw na sabi ng babae. Tila alam ni Pangulong Cha na nagsasabi ng totoo ang babae, kaya hindi niya ito sinubukang hikayatin na manatili. Magalang siyang yumuko at sinabing, "Madam, sana ay maging malusog ang iyong pamilya sa darating na taon." Paano ko matatanggap ito? Nakangiti ang babae habang tinutulungang tumayo si President Cha. Junior ako. Mas bagay na yumuko ako sa iyo, Presidente. Ginagawa ko ito sa ngalan ng mga bata, nakangiting sabi ni Pangulong Cha. Nakangiti ang babae habang pinagmamasdan ang buong looban. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumanggo kay Yang Cheng bilang tanda ng palm. Pagkatapos ay dinala niya ang dalawang babaeng bodyguard, sina Little Wen at Little Li, palabas ng courtyard. Tumanggo din si Yang Cheng sa babae. Tungkol sa mga babalang sulyap na ibinigay ni Little Wen at Little Li kay Yang Cheng, itinuring ito ni Yang Cheng bilang buhangin na pumapasok sa kanyang mga mata at hindi niya ito nakita. "Sir, I didn't expect it will be you again. Every time you come, there's always good news. I didn't expect that girl Jianxiu will come back with you," emosyonal na sabi ni President Cha. Dinampot ni Yang Cheng ang dalawang bag ng matamis at merienda at nakangiting sinabi, "President, isantabi muna natin ang usapin kung bakit ko muna ibinalik si Jianxiu. Sa tingin ko ay dapat muna nating bigyan ng mga regalo ang mga bata." Buntong hininga, "Sige, nakakapagod sigurong buhatin ang mga ito." Tila lumaki ang mga kulubot ni President Cha dahil sa kanyang ngiti habang inaakay sina Yang Cheng at Jianxiu papasok sa looban. Sa labas ng orphanage, sa tabi ng isang tahimik na parking space. Napahinto ang babaeng papasok na sana sa isang puting Infinity. Tila may iniisip siya habang tinanong niya ang dalawang babaeng bodyguard na sina Little Wen at Little Li na nakasunod sa kanya. "Ngayon niyo lang ba tinanong ang pangalan ng binata?" Umiling ang munting Wen. "Hindi po namin naitanong." "Bakit po, Madam? Mahalaga ba ito?" "Kung gustong malaman ni Madam, pwede ko na siyang tanungin." Bakas ng pagdududa ang bumungad sa mga mata ng babae. Tapos, tumawa siya na parang kinukutya ang sarili niya. "Siguro masyado akong nag-iisip. How could something like that be possible? Sai, you guys didn't even ask who he was before you made move and pulled out your gun. Do you think you can pull out a gun so basta?" "Madam, ang hepe ay nagsabi sa amin na protektahan ka, lalo na sa halalan sa simula ng susunod na taon. Ang iyong kaligtasan ay hindi maaaring ikompromiso sa isang mahalagang sandali," sabi ni Little Li, na nakakaramdam ng mali. Mukhang dismayado ang babae, parang hindi interesado sa election. Hindi na siya nagsalita pa at dahan-daang pumasok sa sasakyan. Kasabay nito, sa wakas ay naunawaan ni Yang Cheng, na sumusunod kay Pangulong Cha sa looban, kung sino ang babaeng iyon. Hindi ba't siya ang portrait na nakasabit sa pinakamalaking koridor ng orphanage, ang founder ng orphanage, ang babaeng nagngangalang Guo Zuhua? Hindi katakataka na ang Pangulo ay magalang sa kanya. Parang pamilyar sa kanya. Tiyak na sinisiyasat niya ang bahay ampunan na itinatag niya dahil katapusan na ng taon. Nagkataon na pumunta siya dito ngayon. Matapos siyang makita ng personal, napagtanto ni Yang Cheng na hindi talaga maipahayag ng larawan ang kanyang tunay na ugali. Ang ganitong uri ng nakakaantig na ngiti ay hindi maramdaman sa malamig na oil painting. Dahil tanghalian na, hinayaan ni Pangulong Cha sina Jianxiu at Yang Cheng na mananghalian kasama ang mga bata. Nagtanghalian ang lahat sa isang malaking dining hall. Pagkatapos, natural na hinayla ni President Cha si Jianxiu pabalik sa kanyang opisina at nakipag-usap saglit. Alam na si Jianxiu ay nagpapatakbo ng isang maliit na negosyo sa labas at hindi na kailangang matulog sa mga lansangan ng walang pagkain o maiinit na damit, medyo gamaan ang pakiramdam niya. Tinanong din niya si Jianxiu kung paano niya nakilala si Yang Cheng at iba pa. Tungkol naman kay Jianxiu na naging delinkwenteng babae, naglalaro ng motorsiklo, at naging mandurukot, halatang walang sinabi si Jianxiu. Ito ay hindi isang bagay ng katapatan, ngunit siya ay nag-aalala na ang Pangulo ay hindi makayanan ito. Si Yang Cheng ay nakatulog ng mag-isa sa orphanage noong hapon, ngunit hindi siya naiinip. Madalas dumating ang mga makulit na bata para asarin si Yang Cheng.
Gusto nilang gumuhit ng pagong sa mukha ni Yang Cheng o gusto nilang magtali ng lubid sa pagitan ng mga paa ni Yang Cheng, na ikinatulala ni Yang Cheng. Kapag lumulubog ang araw, ang mga bata ay kailangang pumunta sa kanilang mga klase sa gabi. Kailangang pangalagaan ni Pangulong Chao ang mga bata, kaya nag-atubili siyang nagpaalam kay Zhenxiu at pinaalalahanan si Zhenxiu na tandaan na madalas siyang bumalik. Tumakbo si Zhenxiu pabalik kay Yang Cheng. Bagamat buong hapon siyang nagsalita, walang pagod ang mukha niya. Sa halip, ito ay puno ng kagalakan. You had a good talk. Hindi ba mas maganda kung bumalik ka ng mas maaga? Nakangiting sabi ni Yang Cheng. Nagpout si Zhenxiu. Natatakot akong mapag-alitan ng lola ko, at nahihiya din akong bumalik dito. Kung hindi dahil kay Kuya Yang, malamang sa susunod na taon. Bumalik ka madalas, ang presidente ay isang matanda. Hindi na nagsalita pa si Yang Cheng. Alam niyang tumango si Zhenxiu, na may kaunting lungkot sa kanyang mga mata. Kuya Yang, pwede mo ba akong samahan sa isang lugar? Biglang nagtaas ng ulo si Zhenxiu at nagtanong. Naisip ni Yang Cheng na babalik si Zhenxiu, ngunit hindi niya inaasahan na may lugar na gusto nitong puntahan. Ngunit dahil sinamahan siya nito sa paglabas, walang dahilan upang hindi matugunan ang kanyang munting kahilingan. Ang lugar na gustong puntahan ni Zhenxiu ay hindi isang espesyal na lugar. Isa lamang itong maliit na palaruan sa likod ng ampunan. May ilang slide, climbing pole, swings, at iba pang malalaking laruan. Ito ay isang lugar kung saan ang mga bata sa ampunan ay naglalaro at naglalaro araw-araw. Puno ng nostalgia ang mga mata ni Zhenxiu habang hinawakan niya ang iba't ibang kagamitan sa looban. Sa wakas, umupo siya sa isang swing at maluwag na inindayog ito. Sinundan siya ni Yang Cheng at naupo sa isa pang swing na magkatabi. Makikita ang gate ng orphanage sa tapat ng swing. Noong bata pa ako, halos araw-araw akong nakaupo dito, pinapanood ang paglubog ng araw sa kalangitan, naghihintay na tawagin tayo ng lola ko para sa hapunan, tila bumubulong si Zhenxiu sa sarili. Kapag nanaginip ako, madalas kong napapanaginipan ang eksenang ito, parang nangyari kahapon. Tahimik na nakinig si Yang Cheng. Sa sandaling ito, si Zhenxiu ay hindi mukhang isang 18 taong gulang na babae. Ang kalungkutan at pagbabago sa pagitan ng kanyang mga kilay ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng mga bata sa ilalim ng pagmamahal ng kanilang mga magulang. Ito ay hindi isang napakagandang bagay, ngunit ginawa nito ang mga tao na huwag pansinin ang malakas na puso ng babaeng ito. Lumingon si Zhenxiu at tinanong si Yang Cheng na may matamis na ngiti, Brother Yang, alam mo ba kung ano ang iniisip ko araw-araw kapag nakaupo ako dito noong bata pa ako? Saglit na nag-isip si Yang Cheng. Hindi mo iniisip kung ano ang kakainin para sa hapunan, hindi ba? Nagpout si Zhenxiu. Hindi naman ako ganoon ka-greedy. Kung ganoon ano ang iniisip mo? Ngumiti ng mapait si Zhenxiu. Puno ng nostalgia ang mga mata niya. Iniisip ko kung ang isang mag-asawa, o isang lalaki, o isang babae, ay lalakad mula sa gate. Pagkatapos, lumingon sila sa akin at ngumiti sa akin. Kapag ang taong iyon ay lumakad sa harap ko, sasabihin niya, Little girl, will you be my daughter? Sa oras na iyon, naisip ko na tiyak na sasagutin ko ng oo. Kahit anong klaseng tao siya, basta payag siyang ampunan ako, sasama ako sa kanya. Dahil iyon lang ang tanging paraan para mapabilang muli ang aking mga magulang. Nang makitang nakatingin sa kanya si Yang Cheng, kinagat ni Zhenxiu ang kanyang manipis na labi. Gayunpaman, karamihan sa aking mga kaibigan sa paligid ko ay inampon, at walang dumating upang umampon sa akin, kaya hindi ko na inisip ang tungkol dito. Natahimik si Yang Cheng. Sa kanyang isipan, lumitaw ang eksena ng isang maliit na batang babae na nakaupong mag-isa sa isang swing sa ilalim ng papalubog na araw, nakatingin sa walang laman na gate. Araw-araw, taon-taon, ang ganoong uri ng mga araw na nakakasakit ng puso ay dapat na napakahirap tiisin. Kuya Yang, alam mo ba kung bakit ayaw kong mag-aral o ulitin ang pag-aaral ko? Mahinang sinabi ni Zhenxiu, noong nasa paaralan ako, alam ng ibang tao na ako ay mula sa isang ulila.
Pagtatawanan ako ng mga bata dahil ipinanganak ako sa bato at walang mga magulang. Pagkatapos kong lumaki, ang mga kaklase ko sa junior high ay ayaw akong makasama. Ang ilang mga batang lalaki ay ayaw gawin ang kanilang takdang aralin at hiniling sa akin na gawin ito para sa kanila. Kung tumanggi ako, binubuli nila ako at binubugbog pa nila ako. Itatago nila ang aking lunchbox at hindi ako papayagang kumain. Para sa akin, ang pagbabasa ay hindi isang pag-aaral kundi isang pagpapahirap, Kapatid na yang. Kung tutuusin, nakamotorsiklo ako noon sa mga taong iyon, nakikipag-away, at nagnanakaw. Noong junior high ako naging ganoon, dahil kung hindi ako lumaban, lalo pa nila akong binubuli. Alam kong sarili ko lang ang maaasahan ko dahil wala akong mga magulang na tutulong sa akin. Kung nais kong mabuhay sa mundong ito, maaari lamang akong umasa sa aking sariling mga kamao. Zhenxiu. Nilingan ni Yang Cheng ang kanyang ulo at tumingin kay Zhenxiu. Umupo ka sa swing at huwag kang gagalaw. Ha? Nagtataka si Zhenxiu kung ano ang gagawin ni Yang Cheng, ngunit masunurin pa rin siyang nakaupo sa swing at hindi gumagalaw. Tumayo si Yang Cheng at lumabas ng courtyard. Naglakad siya palabas ng ampunan. Nang matarante si Zhenxiu, pumasok muli si Yang Cheng. Nakita niya na saglit na tumingin sa paligid si Yang Cheng, na parang hindi niya alam ang lugar na ito. Pagkatapos, nakita niya si Zhenxiu na nakaupo sa swing. Si Yang Cheng ay nagpakita ng bahagyang nagulat ng ngiti at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa Zhenxiu. Unti-unti siyang lumapit kay Zhenxiu hanggang sa nasa harapan na niya ito. Tumingkayad si Yang Cheng, inabot ang isang kamay, at hinawakan ang puting kamay ni Zhenxiu na nakaloso dahil sa pagsusumikap. Kulay pink ang mga pisngi ni Zhenxiu, ngunit hindi niya alam kung bakit hinawakan ni Yang Cheng ang kanyang kamay. Tila nakita ni Yang Cheng si Zhenxiu sa unang pagkakataon. Matagal na nakatitig sa mukha ni Zhenxiu ang mapagpasalamat niyang mga mata. Ah, napakagandang batang babae. Hindi ko kayang bitawan ka kapag nakita kita. Little girl, samahan mo ako pauwi, okay? Kahit na medyo bata pa ako para maging tatay mo, pwede ba kitang maging kapatid? Ang puso ni Zhenxiu ay tila natatakpan ng isang alon ng tamis. Gusto niyang matawa dahil sa biglaang kaligayahan at pagkaantig, ngunit nang umabot sa rurok ang kanyang emosyon, lahat iyon ay naging luha sa tuwa. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha sa nyebe tulad ng isang naputol na tali, at ang mainit na luha ay natunaw ang nyebe. Bakit ka umiiyak? Hindi ka magiging maganda kung umiyak ka. Mahinang sinabi ni Yang Cheng, sagutin mo ako. Payag ka ba? Masiglang tumango si Zhenxiu, payag ako. Para maging kapatid ko, hindi sapat na maganda ka lang. Dapat maganda rin ang grades mo. Kung papaaral kita, mag-aral kang mabuti. Kaya mo ba yan? Seryosong tanong ni Yang Cheng. Nagpipigil ng tawa si Zhenxiu at sinabi sa parang bata na boses, pero kuya, paano kung may nang-aapi sa kapatid mo? Kung may manggahas na mang-asar sa kapatid ko, bugbugin ko siya hanggang mamatay. May pamamaraang sinabi ni Yang Cheng. Sa wakas ay hindi na nakontrol ni Zhenxiu ang kanyang emosyon na nasa bingit ng pagbagsak. Sa pag-iyak, ibinagsak niya ang sarili sa mga bisig ni Yang Cheng. Agad na binasa ng kanyang mga luha ang dibdib ni Yang Cheng. Dahan-daang tinapik ni Yang Cheng ang likod ni Zhenxiu at mahina at same time na sinabi sa tenga ni Zhenxiu. Zhenxiu, kung sa tingin mo sa mundong ito, lahat ng tao ay nagkasala sa iyo, dapat mong tandaan na may ganoong tao na papabayaan ang buong mundo para sa iyo. Dahil bisperas ng Pasko, ayaw ni Yang Cheng na makitang mag-isa si Zhenxiu sa kanyang inuupahang bahay. Kaya, sa kabila ng pagtanggi ni Zhenxiu, dinala niya si Zhenxiu pabalik sa villa sa Dragon Garden. Malamang umaasa si Lin Ruoxi na gagawin niya rin iyon. Pagkatapos ng lahat, napanood ni Lin Ruoxi si Zhenxiu na lumaki, kahit na hindi siya mas matanda kay Zhenxiu. Nang iuwi niya si Zhenxiu, abala ang tatlong babae sa pakikipag-usap sa kusina. Bihira lang na umuwi ng maaga si Lin Ruoxi. Natural, sinundan siya ni Huilin pauwi ng masunurin.
Hindi nakalimutan ni Lin Ruaxi ang mga kasanayan sa pagluluto na natutunan niya kay Li Jingjing. Matalino siya sa simula, kaya mas maaasahan siya sa pag-aaral ng kahit ano. Si Wei Lin ay nanirahan kasama si Abbas Yon Miao sa bundok sa buong taon. Bagamat siya ay isang vegetarian at umawit ng mga Buddhist na kasulatan, alam pa rin niya ang ilang mga pangunahing kasanayan sa pagluluto. At least, hindi naging problema para sa kanya ang gumawa ng mababang gawain. Kaya naman, masayang tinulungan ng dalawang babae si Nanay Wang sa kusina. Nang marinig ang tunog ng pagbabalik ni Yang Cheng, si Wei Lin ang unang tumakbo palabas. Itinuring niya si Yang Cheng bilang kanyang bayaw. Dahil sa kanyang magandang pagpapalaki, alam niyang batiin si Yang Cheng kapag siya ay lumabas. Kuya Yang, bumalik ka na. Katulad ng sinabi niya nang nakangiti, nakita ni Wei Lin ang isang maliit na batang babae na nakatayo sa tabi ni Yang Cheng. Kinakabahan siyang tumingin sa paligid. Nang makita niya si Wei Lin, agad niyang ibinaba ang ulo para salubungin siya. Napakalambot ng boses niya na hindi niya marinig. Tinulungan ni Yang Cheng si Zhen Xiu na pasulong at ipinakilala siya, ito ay isang nakababatang kapatid na babae na kilala ko. Kilala rin siya ng iyong kapatid na babae. Ang kanyang pangalan ay Zhen Xiu. Dahil mag-isa lang siya, iniuwi ko siya para ipagdiwang ang bakasyon sa amin. Matalino si Wei Lin at agad nang ngumiti ng magiliw kay Zhen Xiu. Gayunpaman, siya ay isang estranghero at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa kusina, ayaw makipag-usap ni Lin Ruaxi kay Yang Cheng. Gayunpaman, nang marinig niyang binanggit ni Yang Cheng ang pangalan ni Zhen Xiu, agad niyang pinunasan ang kanyang basang mga kamay at lumabas ng kusina na nakasuot ng pink na apron. Nang hindi tumitingin kay Yang Cheng, naglakad siya papunta kay Zhen Xiu at hinawakan ang kamay ni Zhen Xiu. Ngumiti siya at nagtanong, bumalik ka ba para makita ang din ngayon? Nakita ni Zhen Xiu si Lin Ruaxi at bahagyang nakahinga. Ngumiti siya at tumango, oo, dinala ako ni Kuya Yang para bumili ng maraming regalo para sa mga bata at din. Doon kami nag-lunch. Mabuti naman. Siguradong tuwang-tuwa ang din. First time mong pumunta sa bahay ko. Umupo at manood ng TV. Huwag tumayo sa seremonya. Mamaya ka na kumain. Walang pakialam si Lin Ruaxi kay Yang Cheng. Malinaw na nasa Cold War siya sa kanya. Mapait na ngumiti si Yang Cheng sa kanyang puso. Wala siyang choice. Dahil pinili niya ang landas na ito, handa siyang tanggapin ang ganitong uri ng paggamot. Nakita ni Wei Lin ang malamig na pagkakahiwalay ng dalawa. Hindi niya kayang makita ito, ngunit wala siyang sinabi. Hinayla ni Lin Ruaxi si Wei Lin pabalik sa kusina. Hinayla ni Yang Cheng si Zhen Xiu para maupo sa sofa. Naglabas siya ng ilang candy at beef jerky na laging inihahanda ni Nanay Wang sa bahay. Dahil dito ay muling nabahala si Zhen Xiu. Para sa isang batang babae na ang buwan ng kita ay sapat lamang upang magbayad para sa renta, mga kagamitan at 3 simpleng pagkain, ang mga merienda ay labis na labis. Hindi sa hindi alam ni Yang Cheng na mahirap ang buhay ni Zhen Xiu at walang pakialam sa kanya. Gayunpaman, ang pagpapahalaga sa sarili ni Zhen Xiu ay halatang hindi tatanggapin na binibili siya ni Yang Cheng ng masarap na pagkain at damit ng walang dahilan. Mahusay na desisyon na para sa kanya na tumanggap ng pautang mula kay Yang Cheng upang muling kunin ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Wala pang kalahating oras, naisagawa na ang mga maiinit na pinggan mula sa kusina. Matino namang naglakad si Zhen Xiu sa kusina at tumulong sa pagdadala ng mga pinggan. Nakita ni Lin Ruaxi si Zhen Xiu na hawak ang steam plate gamit ang kanyang maliliit na kamay at nag-aalalang sinabi, Zhen Xiu, huwag mong bitbitin iyan. Masyadong mainit at masasakit ang iyong mga kamay. Walang naramdaman si Zhen Xiu. Ngumiti siya at sinabing, okay lang, Sister Ruaxi. Hindi naman mainit. Nagulat din si Lin Ruaxi na hindi man lang uminit si Zhen Xiu. Ni hindi siya naglakas loob na hawakan ang plato. Itong bata, puro kalyo ang mga kamay. Siguradong pinaghirapan niya. Matalas ang mata ni Mother Wang at nakita niya na maraming madilaw na umbok sa mga kamay ni Zhen Xiu. Nakakainis. Kinausap na ni Lin Ruaxi si Mother Wang tungkol kay Zhen Xiu dati.
Hindi naramdaman ni Mother Wang na si Zhenxiu ay isang estranghero. Ngumiti nang walang pakialam si Zhenxiu. Wala siyang lakas ng loob na magsalita sa ganoong karangyang vilya. Maya-maya ay umupo na silang lima. Si Yang Cheng ay nakaupong mag-isa sa yulunan ng mesa. Sa isang tabi ay naroon sina Mother Wang at Weilin, at sa kabilang panig ay sina Lin Ruoxi at Zhenxiu. Pagharap sa apat na babae sa mesa, naramdaman ni Yang Cheng na siya ay nasa isang female dormitory. Biglang sumagi sa isip niya na kung isang araw sa hinaharap, lahat ng babaeng nakapaligid sa kanya ay magkakasamang kumain, magkasunod sa kaliwa at magkasunod sa kanan. Gaano ito kahanga-hanga? Gayunpaman, ito ay isang pag-iisip lamang. Bagamat si Yang Cheng ay medyo mapang-akit at mapang-akit sa mga babaeng nagustuhan niya, hindi niya inisip ang kanyang sarili bilang isang sinaunang emperador. Hindi niya akalain na ang mga babaeng ito ay magiging concubines sa palasyo. Kaya naman, hindi niya akalain na ang mga babaeng ito na maganda ang pakikitungo sa kanya ay magiging palakaibigan sa iba pa niyang babae. Lahat sila ay magaganda at may kanya-kanyang pride. Lahat sila ay gustong mahalin ng buong buo. Pareho silang lahat. Paano nila matitiis ang isa't isa dahil lang sa gusto nila? Kung tutuusin, buti na lang at hindi sila nag-away sa harap niya. Kung talagang gusto niyang bumuo ng isang maayos na relasyon, marami pa siyang mararating. Gayunpaman, sa oras na ito, malamang nawala na si Lin Ruoxi sa kanyang tabi. Sa kalagitnaan ng pagkain, masayang nag-uusap ang apat na babae. Maging ang mahiyaing si Zhenxiu ay unti-unting lumuwag at naging mas madaldal. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. Tumayo si Mother Wang at pumunta sa display sa pintuan. Napatingin siya sa taong nasa labas at natigilan. Sinabi niya sa lahat, ito ang panganay na anak na babae ng pamilya Kai. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Kai ay natural na si Kai Ning. Medyo nagulat si Yang Cheng. Alam niyang si Choi yon ang matalik na kaibigan ni Lin Ruoxi. Hindi dapat pamilyar si Kai Ning kay Lin Ruoxi, kaya malamang na narito siya para hanapin siya. Gayunpaman, anong bagay ang mangangailangan sa kanya na hanapin siya sa gabi ng Pasko? Si Kai Ning ay nakasuot ng itim na trench coat. Dahil nagpractice siya ng panloob na enerhiya, hindi siya naapektuhan ng lamig ng taglamig. Ang kanyang matangkad at matikas na figure ay kapansin-pansin pa rin sa trench coat. Siya ay may malamig at eleganteng mukha na katulad ni Choi yon. Sa sandaling ito, parang kagagaling lang ng lamig, at malamig. Pagpasok sa bahay, hindi tumingin sa iba si Kai Ning. Nakatitig lang siya kay Yang Cheng nang may matalim na tingin, na parang may malalim na puot sa pagitan nila. Naguguluhan si Yang Cheng. Nagulat din si Lin Ruoxi at ang iba pa. Hindi sila naglakas loob na batiin si Kai Ning. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Tanong ni Kai Ning na ikinagulat ni Yang Cheng. Sina Lin Ruoxi at Mother Wang ay parehong may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Alam ni Weilin na si Kai Ning ay Flower Rain, ngunit hindi niya alam kung sino ang kanyang kapatid. Si Zhenxiu ay ganap na nalilito. Anong ginawa ko? Umiling si Yang Cheng. I had lunch with her yesterday. We talked for a while, pero wala akong ginawa sa kanya. Labis na nabalisa si Kai Ning. She asked aggressively, anong sabi mo sa kanya? Sandaling nag-alinlangan si Yang Cheng. Naglakad siya sa harap ni Kai Ning at gumamit ng volume na tanging si Kai Ning lang ang nakakarinig para maipaliwanag ng maikli ang nangyari kahapon. Ito ay higit pa o mas kaunti tungkol sa pagtanggi sa pabor ni Choi yon. Pinanlakihan ni Kai Ning ang kanyang namumuong mga mata at mariing tinitigan si Yang Cheng. Paano mo siya natrato ng ganito? Alam mo ba kung gaano siya naghirap dahil dito? I have no other choice. Hindi naman pwedeng pilitin ang ganitong bagay. You don't want her to go the wrong way, right? Walang magawang sabi ni Yang Cheng. Ikaw. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Bahagyang umaapaw sa luha ang mga mata ni Kai Ning. Alam mo bang malupit ka? Natahimik si Yang Cheng. Siya ay malupit, ngunit ang pagtanggap kay Choi yon ay hindi malupit. Huminga ng malalim si Kai Ning at malamig na sinabi, Yang Chen,
kung may mangyari sa kapatid ko, kahit na hindi ako kalaban mo, susundan pa rin kita. Hindi kita papakawalan ng madali. Anong nangyari sa kanya? Ito ang tanong na gustong malaman ni Yang Cheng. Napatingin sa kanya si Kai Ning. You don't need to know. You don't deserve to know. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Kai Ning at umalis. Medyo mabigat ang mukha ni Yang Cheng. Hindi kaya pagkatapos niyang itakwil ang babaeng iyon ay may ginawa itong katangahan. Iniisip kung paano sumigaw si Choi Yon noong tanghali kahapon, biglang napagtanto ni Yang Cheng na talagang nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan. Sa sandaling ito, lumakad si Lin Ruoxi. She was expressionless, pero halatang pinipigilan niya ang galit niya. Tinanong niya si Yang Cheng, ano ang nangyari kay Yon Yon? Anong ginawa mo sa kanya? Napabuntong hininga si Yang Cheng. I don't know. Gusto ko rin malaman kung anong nangyari sa kanya. Si Lin Ruoxi ay tumingin kay Yang Cheng na walang tiwala. Pumunta siya sa telepono at tinawagan ang telepono ni Choi Yon. Naka-off ang telepono nang tumatawag. Lalong naging pangit ang mukha ni Lin Ruoxi. Tiningnan niya si Yang Cheng gamit ang mga mata na orihinal na malamig, ngunit may bahid din ng puot. Nakita ni Mother Wang na naging seryoso na ang mainit na hapunan ng pamilya, lalo na sa pagitan ni Yang Cheng at Lin Ruoxi. Kahit sino ay makaramdam ng awkwardness sa pagitan nila, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala.